Ang nilalamang aralin sa video na ito ay ang memoir na Pagsusuri sa Primaryang Batis, si Andres Bonifacio, ang katipunan at ang himagsikan ni Santiago V. Alvarez ni Joel Costa Malabanan. Ang bahagi, ang nilalaman ng paglalahad ni General Alvarez. Ikalawa, mahalagang pangyayari sa bawat petsa mula sa teksto. Iyong basahin ang nasa slide ng bahagi ng memoir, ang nilalaman ng paglalahad ni General Alvarez. Nagsimula ang pagsasalaysay ni General Alvarez sa pagpunta niya ng Maynila noong 14 ng Marso 1896 upang samahan si Emilio Aguinaldo at si Reynaldo Mata upang makalahok at makapanumpa bilang kasapi ng katipunan. Detalyado ang paglalahad ng oras, lugar, mga lihim na koda para makapasok at seremonya kung papaano ginagawa ang ritual ng pagtanggap ng kasapi. Lumilitaw na si Alvarez ang nag-recruit kay Aguinaldo at Mata. Inihayag niyang sila ni Emilio Aguinaldo ay dating magkapalagayang loob, magkaibigan at magbayaw. Sa palagay ko ay may ibig sabihin ang pahayag niyang iyan na kung iuugnay sa termino ng mga kabataan ngayon ay may hugot. Samantala, inilarawan niya si Emilio Bonifacio na isang lider na makatarungan sapagkat agad niyang niresolba ang away ni Aguinaldo at ng katipunerong si Ramon Padilla na nakaalitan ni Aguinaldo noong ika-6 ng Abril 1896. Sa buong pahayag ni General Alvarez ay tinawag niyang katipunan din ang mga kasapi ng samahan at hindi katipunero kagaya ng nakasanayan natin ngayon. Detalyadong tinalakay ni Alvarez kung ano ang mga petsa ng pulong at mga kilalang taong dumalo sa mga pagtitipon at pagre-recruit ng katipunan. Noong Mayo 3, 1896 ay nagpatawag ng pulong si Bonifacio at nagpahayag na ang lahat ay aking inaanyayahan sa pulong na ito upang pagpatalastasan ang gipit na kalagayan ng katipunan na ngayon ay katulad ng isang babaeng buntis na sapilitang maaanak sa di panahon. Tayo ay hayag na sa ating mga kaaway at naipangumpisal pa sa mga pari ng 3 babaeng asa-asawa ng mga katipunan. 2 sa kanila'y taga-Tondo at isa'y taga-Santa Ana. Tinitingnan tayo ng mga Kastila at sinusundan ang lihim. Bukod pa sa ilang pangyayaring nakapagpapahayag ng ating mga kalihiman. Dahil dito ay magigipit at malilipol ang katipunan kung di magtatanggol. Sapagkat sa ganitong anyo, ang pagpapaumanhin ay kaduwagan. At sa halip na tayo ay makapagbangon ng ating lupang tinubuan, hindi at sila ang mamamayaning sumiil sa atin. Ano ang inyong kapasyahan? Lumaban na tayo. Tinutulan ni Emilio Aguinaldo ang panukalang paglaban at nagpahayag na ang paglaban ay madaling isagot, lalo na't kung walang pagbabalak sa tunay na kalagayan. Dapat munang suriin ang gagawin natin, kung ating maaaring asahan o hindi ang tagumpay. Ang katipunan sa harap ng napakaselan na paghahandog ng buhay ay kakaunti at ang tanging sandatang magagamit ay mga gulok, sibat, balaraw at pana na di maaaring maasahan kahit sa pagganti sa harap ng maraming kaaway na may mabubuting baril at kanyon. Dahil dito, sa ganang akin ay tinututulan ko ang paghihimagsik sa ngayon, samantalang hindi nakapaghahanda ng lakas na maaaring ipakiharap sa kaaway. Tinugon ito ni Bonifacio ng pahayag na
Dito ang ating pinag-uusapan ay ang paglaban at hindi ang sandata. Sakaling tayo ay lumaban na at kailangan ang lalong mabuting sandata, iyay sa kaaway kukunin. Sa pagdedetalyeng ito ni Santiago Alvarez ay makikitang mas may lohika ang katwiran ni Emilio Aguinaldo at hindi nabanggit kung bakit walang sinasabi si Emilio Jacinto o si Dr. Pio Valenzuela. Ipinahayag ni Alvarez na siya ang nagpanukalang konsultahin si Dr. Jose Rizal upang madesisyonan ng katipunan ang usapin. Sinang-ayunan ng nakararami ang panukalang ito kung kaya't ipinadala ni Andres Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela para puntahan si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Kasamang ipinadala naman ni Emilio Aguinaldo si Raimundo Mata bilang may sakit na sana ay magpapagamot. Ngunit kahit nakausap ni Dr. Pio Valenzuela si Rizal ay walang ipinahayag na desisyon si Bonifacio at nagsawalang kibo na lamang kung kaya ayon kay Alvarez tinanggap ng marami ang walang kumpirmasyong opinyon na hindi kaayon sa paghihimagsik si Dr. Jose Rizal na nagdulot ng pagkabalisa sa marami. Dito lumilitaw na hindi makapagdesisyon si Bonifacio gayong alam naman niyang nasa gipit na silang kalagayan. Nabuo ng katipunan ang Kamara de Secreta na nagpaparusa at dumudukot sa mga taong nagsusuplong sa katipunan at nagsimulang kumilos noong Hunyo 1896 kung saan isang tao ang naparusahan sa lalawigan ng Rizal. Tinalakay rin ni Alvarez ang alita ng dalawang katipunerong sina Apolonio de la Cruz at Teodoro Patiño na naging dahilan ng pagkatuklas sa mga Kastila ng dokumento at listahan ng mga kasapi ng katipunan noong 18 ng Hulyo 1896. Marami ang dinakip dahil sa listahang hawak ng otoridad at marami rin ang nagsipagtago. Ang iba ay pilit na pinapaamin at pinapahirapan hanggang sa mamatay. Ayon kay Alvarez, ang mga taong naglalakad sa lansangan ay totoong maiingat dahil ang tanging batayang pagkukuna ng kasalanan ng tao ay ang naituro o naisigaw. Tunay ngang nauulit ang kasaysayan, nag-iiba lang ng anyo at konteksto. Sa dami ng mga ikinukulong at pinahihirapan ay marami ang naninisi at nagmumura kay Andres Bonifacio na muling nagsagawa ng plano upang masimulan na ang paghihimagsik. Sunod-sunod na pulong ang isinagawa ng katipunan mula Hulyo hanggang Agosto habang patuloy na dumarami ang mga kasapi nito. Noong araw ng Lunes, ika-24 ng Agosto 1896, sa bahay at malaking kamalig ni Melchora Aquino sa Sampalucan, Bahay Toro, sa harap ng mahigit 1,000 mga kasapi, ay napagkasundo ang isagawa ang paghihimagsik sa ika-12 ng hating gabi sa ika-29 ng Agosto 1896. Kasama ng Supremo sina Dr. Pio Valenzuela, Emilio Jacinto, Brescio Pantas, Ramon Bernardo, Pantaleon Torres, Francisco Carrion, Vicente Fernandez, Teodoro Plata at iba pa. Ang 4 na generales, brigada na dapat mamahala sa pagsalakay sa Maynila ay sina Aguado del Rosario, Vicente Fernandez, Ramon Bernardo at Gregorio Coronel. Noong ika-29 ng Agosto 1896 ay nagsimula na ang maliliit na labanan kung saan ang mga balangay ng katipunan ay may kanya-kanyang pangalan tulad ng Tala, Sinibulan, Bitin, Ilog, San Juan, Malanday, Sapak Matunog, Sumikat, Liwanag, Manalo, Sinukuan, Kidlat, Magdiwang at iba pa. Sa ganap na ika-9 ng gabi,
naganap ang unang sigaw ng katipunan. Hindi nila naisakatuparan ang pagpapaputok ng kanyon sa ika-12 ng hating gabi na siyang hudyat sana ng sabay-sabay na paglusob ng iba pang mga kasapi ng katipunan sa mga kalapit lalawigan ng Maynila. Ganun pa man, ang mga katipunero sa Cavite ay nagsimula na rin ng kanilang pananalakay at sa iba pang lalawigan ng Pilipinas ay nagpatuloy na ang labanan. Iyong napakinggan ang nilalaman ng paglalahad ni General Alvarez mula sa memoir na Pagsusuri sa Primaryang Batis, si Andres Bonifacio, ang Katipunan at ang Himagsikan ni Santiago V. Alvarez ni Joel Costa Malabanan. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito, ang mahahalagang pangyayari sa bawat petsa mula sa tekstong ating binasa. Unang tala, Marso 14, 1896. Ang mahalagang pangyayari sa likod ng petsang ito ay sinamahan ni General Alvarez sina Emilio Aguinaldo at Reynaldo Mata upang makalahok at makapanumpa bilang kasapi ng katipunan. Ikalawang petsa sa ating tala, Abril 6, 1896. Ang pangyayari sa likod ng petsang ito ay nagkaalitan sina Emilio Aguinaldo at ang katipunerong si Ramon Padilla na agad niresolba ni Andres Bonifacio. Dahilan upang ilarawan ni General Alvarez si Bonifacio na isang lider na makatarungan. Ikatlo, Mayo 3, 1896. Ang pangyayari sa likod ng petsang ito ay nagpatawag ng pulong si Bonifacio at inihayag ang kalagayan ng katipunan na nabubunyag na ang kanilang lihim. Nalaman ng mga Kastila dahil sa kumpisal sa pari ng 2 babae na asawa ng katipunero. Dahil dito, nagigipit sila at kailangan na raw na lumaban. Tinutulan naman ito ni Aguinaldo dahil kailangan pa raw muna itong suriing mabuti. Ika-4 sa ating tala, Hunyo 1896. Ang pangyayari sa likod ng petsang ito ay nagsimulang kumilos ang Kamara de Secreta na binuo ng katipunan upang magparusa sa mga taong nagsusuplong sa katipunan sa mga Kastila. Ika-5 sa ating tala, Hulyo 18, 1896. Ang mahalagang pangyayari sa likod ng petsang ito ay natuklasan ng mga Kastila ang listahan ng mga kasapi ng katipunan dahil sa alita ng 2 katipunerong sina Apolonio de la Cruz at Teodoro Patino. Ika-6, Agosto 24, 1896. Ang mahalagang pangyayari sa likod ng petsang ito ay sinang-ayuna ng 1,000 kasapi ng katipunan ang oras at araw ng himagsikan na naganap sa Bahay Toro ni Melchora Aquino sa Sampalucan. Ang panghuli sa ating lista, Agosto 20, 1896. Ang mahalagang pangyayari sa likod nito ay nagsimula na ang maliliit na labanan ng katipunan at mga Kastila. Kasama ng Supremo ang iba pang katipunero. Ang iba ay namahala sa pagsalakay sa Maynila, Cavite at iba pang lalawigan ng Pilipinas. Sa ganap na ika-9 ng gabi, naganap ang unang sigaw ng katipunan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.